ano po ang mahal? Yung kuryente o yung jowa niyo? Jowa ko. Sino po? Sino po? Yung jowang na Mas mahal ang kuryente. kuryente. Yung jowang na kuryente, mas mahal. Kawawa naman yung mga jowa. Mas mahal ang kuryente. Tingnan po natin kung paano ano. Kami po, naniniwala po kami sa kuryente dapat na dapat yung consumer dapat lagi kasali. Ang nangyayari po kasi, dumarating na lang po yung bill ninyo. It's either kakapot kayo ng ulo o maiinis kayo o maiinis kayo. Depende kung ano yung makikita ninyong figure doon sa inyo. Sa inyong mga resibo, sa inyong mga bill. Sige po, madam. Yan, yung kuryente po, napakahalagang input nito sa ating productive and reproductive work. Pamilya po kayo sa termino na natin ito. Productive and reproductive. Kung nag-gender po kayo, ginagamit po yung salita na yun. Tama po, yung reproductive work po yung mga gawain sa bahay na walang bayan. Wala akong handa. Diba? Laban, luto, aruga, linis, yakap, Lunchi, bisita. walang bayan yan. Pero pag nagtrabaho na po kayo sa mga industriya, nagrenta na kayo, nagiging empleyado na kayo, nandito na kayo sa munisipyo, productive work po yun ay merong nakakalabayan. Depende kung ano yung kumikita niya. Wala akong Wage, at depende kung ano yung position. So, mahalaga po yung kuryente para magampanan po natin yung ating mga gawain sa bahay at yung ating mga trabaho. Yan. Ang gusto ko ng kuryente dapat ay magkaroon ng sapat na kaalaman at sapat na impormasyon at ma-empower yung mga tao na gumagamit ng kuryente. Kung kayo po hindi kayo gumagamit ng kuryente, hindi kayo kasali rito. Basta hindi kayo gumagamit. Pero kung gumagamit kayo, magkakasama po tayo. Next po, ma'am. Kaya yun, isa po kaming NGO na aming pangunahin tungkulin na inatas namin sa aming mga sarili ay para maproteksyonan yung karapatan ng mga gumagamit ng kuryente. Next po, ma'am. Yun. Isinig, nakatutok sa kuryente. Kasi marami tayong produktong kinukonsumo eh. At yung kuryente ay isa lang sa mga produktong kailangan. At nakatutok po doon yung kuryente dahil. Next po, ma'am. Yan. Dito po yung isa ba? Yan. Ito po yung vision namin. Sinangit ko na kanina ko human rights, tapos empowerment, particular po sa kuryente, hindi naiintay lang tayo. Next, ma'am. Ito yung kadalasan ng mga problema na kinakaharap ng mga consumers natin. Mas mahal pa sa jowa mo yung kuryente. Tapos, ibig sabihin ho ng energy insecurity, narinig niyo na po ba yung red and yellow alert na nakaraan? Opo. Kinabahan ba kayo? Hindi. Bakit? Red and yellow alert, ibig sabihin ito, kinakapos ng supply ng kuryente yung NGCP. No, kasi sa NGCP pumapasok lahat ng mga kuryente ginagawa ng mga franchise. So, kaya nagkaroon ng red and yellow alert, kinakabahan. Baka mag-fluctuate yung supply ng kuryente at ang maging resulta, blackout. Okay? So, next. Sige na po, ma'am. Non-participation of consumers. Ibig sabihin ng mga consumers, nakamanga lang tayo. Kung kailan mag-brown out, kung kailan tumaas, kung kailan bumaba, kung kailan ano man ang magaganap dyan sa energy sector, hindi po tayo kasali sa usapan. Nag-gets po? May nagtanong na ba sa inyo? Tungkol sa kuryente, mahal ba? Mura ba? Kinakabahan ka ba? Baka mawala? Wala po tayong kasi hindi tayo kasali. Kakabayad lang tayo. At mind you, ladies and gentlemen, yung Meralco na meron siyang halos mga 20 million subscribers pala po. 60% po tayo household. 60% tayo. Okay, so, hindi tayo kasali, pero tayo ang pinakamarami. Kaya ipoto nila lang ako, marami. Marami pala tayo. So, okay, next po, ma'am.
natin gagawin? Ang ginagawa ko ng kuryente landlord, public advocacy. Pero kung narinig nyo na po ito. Isa po itong ginagawa ko na ito, isang tarat po ito, public advocacy ito. Lumalabas po ako sa publiko, nakikipag-ugnayan, nakikipag-talakayan, minsan nakikipag-dibabi po ako para ipakita yung hinaing ng mga consumer sa kuryente. Yun po. Tapos, policy advocacy. Mamaya makakapagpakita po ako ng halimbawa sa inyo. Pag sinabi po policy, mga batas. Kayo, may mga batas kayo sa inyong mga HOA. No? Ang ginagawa ko po, ay pumupunta po ako sa Congress, pumupunta ako sa Senate, nakikipag-usap ako sa mga legislators para ilagin yung tingin namin ng mga batas na naaangkop para maproteksyonan yung mga karapatan ng mga consumer sa enerhiya. So yun po, ibig sabihin ng policy, nagtutulak po kami ng mga batas. Okay? Tapos, engaging CSO, civil society organizations po. Kayo rin po, civil society organization kayo. Right? Basta hindi naman part ng public institutions. Kayo ay private institutions. Kayo ay nabibilang sa mga civil society organizations, katulad ng mga NGOs, katulad namin. At katulad ng mga homeowners associations, at katulad ng mga people's organizations. So yung kinakausap po namin. Kaya ako po, isa po sa magiging assignment ko, kung kayo po ay papayagan niyo po ako, pwede ako pupunta doon sa inyong mga komunidad para magkaroon din ng ganitong klase ng mga talakayan. May libre po sa ito. Okay. Sige po. Engaging LGUs. Nakikipag-usap ang LGUs wala nakakausap ko kayo dito kung Muntinlupa. Nagkwentuhan ko na nagsigang-sigang po kami ni Madam Sheena sa ni Madam Rosemary Kato sa ng Pupaw ngayon at pinag-usapan ito. So, engaging executive. Meron po kami partnership sa Energy Regulatory Commission. At medyo lang kinakawin kami ang mga isa dito. Kunti lang po. Kasi may mga criticism po kami tungkol sa mga pamamaraan ng Department of Energy kung paano nila pinamamahalaan yung ating sektor ng enerhiya. Ito. Pwede po kayo magtanungan sa process para baka kasi makalimutan ninyo na-ascanded yung bakay. Okay po. So, next ma'am. Yung mga pamamaraan namin, ang nilagay ko po creative, kailangan masiling. Hindi po yung boring, hindi po yung rally. Para tayo ma-aresto. Kami po ay creative. Magamit kami ng iba't ibang mga pamamaraan para mapaabot sa mga tao, sa public, sa mga mambabatas, sa mga public officials, yung mga concerns na may kinalaman sa kuryente. Yun. Collaborative, ibig sabihin, nakikipag, ano bang Tagalog? Kolaborasyon. Nakikipag-sabwatan. Parang pangit yung pati mo sabwatan. Nakikipag-partnership. Ito po. Ano na to ay partnership, collaboration ng Pupaw, ng Kado, at saka ng Oriente Datol. Nakikipag-collaborate din kami sa NRC, nakikipag-collaborate kami sa ibang institutes. Kahapon po, nandun ako sa Cavite. Ang nausan ko po ay mga kaparihan. Mga pare, at may kasama kami yung sa may Cavite Institute, at saka yung Cavite Green Alliance. Ang kanilang problema naman po ay yung pagbuhukay ng Manila Bay. Pero i-invite nila ako para magbahagi ng concern sa kuryente dahil sa mga membro nila. So yun po, kolaborasyon, makikipag-collaboration. Tapos, critical and consumer center. Ibig sabihin ng critical, hindi po tayo uulang ng buko. Pinag-aaralan natin yung mga bagay, bakit itong kuryente na to, mahal-mahal. Ano ba yung mga nakaka-apekto dito sa kuryente na to? Ano ba itong renewable energy na to? Inutusan pa tayo ng gobyerno para daw mag-renewable energy. May epekto ba ito sa aming mga consumers? Mamaya po madadaanan po namin yung mga tanong na yun. Pero I'm sure, naririnig po ninyo yung renewable energy. Tama? Sino nagsusolar dito? Si Sen. Solar ha? Meron ka ha? Okay, sino? Kayo po ba may solar? Yung street light ninyo solar. Kayo, Sen? Meron solar sa bahay. Sige, mamaya magsichigang-chigang po tayo dyan.
Kasi ako po bilang consumer, gumagamit po ako ng solar sa bahay. Bakit? Pagka tinuyo yung Meralco tsaka yung NGCP na wala ng kuryente, ano gagawin mo? Hindi ka maka-message sa jowa mo. Wala ka na yung router mo, wala. Hindi ka makapag-charge. So pagka meron kang maliit na solar sa bahay, kahit pa paano, yung kuryente kang bubuga-buga. Wala niya po yan. So, ano mo po yun? Natapik ako po yun para yung consumer hindi nawawalan ng option. Okay po? So, kaya po consumer-centered yung approach. So, ito po yung, kumbaga, yung summary, pag tinanong mo yung kuryente.org, ito siya. Ma'am, next ma'am. Yan. Ito po yung mga, yung kuryente.org po, buo po siya 2 taon bago yung pandemya. Pero ako po ay naging parte ng kuryente.org noong lang January. Kasi po ang order na trabaho ko po ay community organizers din po, katulad ng mga kasama sa kapal. Pero ako ay nasa Bishop Oaks, nasa farmers, at nasa mga kooperatiba. Sige po, tuloy ko lang po, recent activities. Yan, sa Muntinlupa City, meron na po kami mga ganito na nangyari, makakapwentuhan ko sinabi yung agenda natin. Papamahati natin ito yung klase ng mga informasyon sa ating mga komunidad. Next ma'am. Yan. Siyempre, kala ninyo seryoso kami ha. Chichismisan namin. So, ayan, ano, tira ninyo. Ito naman sa Pasig City, may kami kang chika-chika kay Mayor Pico, tapos kami pag-usap kami doon sa may puso. Yung puso yung kanilang Pasig Urban Settlement Office. Tapos ginawa na rin namin yung mga ganitong klase na discussion, pero kasama namin yung Energy Regulatory Commission. Para sa kanilang bibig ninyo mismo maririnig yung usapin sa Magna Carta. Kasi kanina Magna Carta rin ang sila discuss ni Madam Gisud eh. Pero Magna Carta sa homeowners. Pero meron din po tayong Magna Carta sa electricity consumers. Medyo marami po akong criticism doon bilang kuryente.org. Dahil puro po responsibilidad yun, ibula o tingnan yung karapatan. So, yun, pinag-uusapan namin yun. At mas, tingin ko mas tangko, mas nasa tamang posisyon yung ERC na sila yung magpaliwanag. At mas maganda rin, nagpabalata rin yun. Sasabihin yung mga criticism. Okay po, next. Yan. Para si advocacy, pupunta po kami sa Congress na kwentuhan sa mga kongresista na tingin natin makaka-alliance namin tungkol sa usapin ng kuryente. So ito pong May 14 na imbitahan po ako ni Representative Lord Alan Velasco para magsalita doon sa Senate hearing kaugnay yung nangyari doon na sa Red Yellow Alert na dineclare ng NGCP. At kung po nung gano'n Red Yellow Alert na nangyari noong nakaraang mga buwan, ngayon magtataas po yung kuryente natin. Masaya pa kayo? Bakit naman po kayo magagali? Peace na. Peace na. Pero mahalaga alam natin na medyo may kalokohan yung mga ganong sistema. Sige po. Yan. Ito naman po, nagbisita kami noon sa problematong area. Hindi ko na lang po tinanong kay Madam Gisud, may mamadali siya. Ito yung mga residente po ito na mga 1,800 from Pasig at inilipat doon sa Tanay Rizal. At 70% ng community hanggang ngayon wala pang kuryente. So, ang isa po sa concern namin doon yung safety. Kasi pag walang kuryente, nagkakabit-kabit eh. Pag nagkakabit-kabit, mas mataas yung risk na. So, yung kaya po, gusto namin habulin sana na mag-facilitate na kasi nakaabang na po yung mga facilities ng pang-kuryente. Meron lang po mga hindi pinipirmahan ng LGU, hindi pinipirmahan ng developer. So, kaya hindi may-go ng Meralco yung pagkakabit doon ng kuryente. So, yun. Ito po, yan. CSO naman po. Yan, napunta kami doon sa imbitasyon ng iba't ibang mga NGO sa Quezon City para magpaliwanag ng ganitong usapin. Ito pong dulo, DNR po ito. Nailagay ko lang po.
Doon po yan sa Metropolitan Environmental Office nila sa Dagat-Dagatan ng Butas. Sige po, next po. Yan, social media. Bisitahin niyo po yung kuryente.org na Facebook page. Doon po, meron po doon kami mga videos na makakatulong sa inyo, mga tips, paano sukatin yung ating mga kuryente, yung sino nag-i-e-bike dito, may nagsabi ng nag-i-e-bike eh. Makikita niyo po doon kung paano sinusukat yung konsumo natin sa e-bike. Meron po doon yung step by step na paggawa ng solar setup sa ating mga bahay. At iba pang mga tips na pwedeng mapakilabangan ninyo para doon sa inyong paggamit ng kuryente. Okay? Next. Yung sa baba po, ma'am, balik po ma'am. Ayan, ito po naman, mainstream media po yan. Yan po yung mga Charlie, Rappler, Inquirer, GMA, ABS-CBN. Nakikipag-ugnayan din kami sa kanila. Kasi pagka pinikap kanila, mas malawak yun, mas nakakarinig. And by the way, sino po yung nakikinig dito sa ismo ng DCTV? Channel 7, GMA, wala po. Wala na nakikinig ng radyo. At Channel 5, eh Chacha, DJ Chacha at kay Taito, isang po yun. Pero ang pumunta po kasi sa akin, nag-interview na ako bukas, ay si Orly Trinidad sa DCWB. 6 a.m. tomorrow. Okay po, lagi niya. Yun po ay mainstream media. Mag-i-interview po siya sa kuryente.org, ano yung pagtingin natin kaugnay doon sa mga naragdagan sa atin. Okay po, next ma'am. Yan. Mali pala ito. ABR kalas tayo dapat. So ito po ako, pangalan ko. Ito po yung trabaho ko. Na medyo nag-ikot-ikot po ako sa Pilipinas para i-share yung ganitong klase ng mga usapan. Next po ba? Yan. Round out na tayo. Sino ba yan? Next po ba? Siyempre, hindi nyo ma-imagine kung ano ba kaya ang mangyayari sa buhay ko pag walang kuryente. Hindi natin na kayang maisip ano dahil alam mo na, bawat kilos natin ay may kuryente. Sige po ma'am, eh kung ganyan lang ang power mo, ano na mangyayari sa buhay natin? Wala? O sige. Okay, next ma'am. Yan. Pag walang kuryente, trabaho, yun ang unang tatamaan. Kabuhayan, yung ating pagkain, unang-unang tatamaan. Next ma'am. Tatamaan yung ating edukasyon. Okay, so next ma'am. Pati yung ating mga kalusugan, lalo yung mga senior natin, kasi ito meron dito, at meron malaking requirement natin sa paggamit ng enerhiya para maibigay yung ating mga pangangailangan. Next ma'am. Yan. So hindi natin mapapasubalian na lahat ng aspeto ng buhay natin ay nakasanding tayo sa kuryente. Pero parang na-overlook natin yung malaking mga issue at usapin sa kuryente. Next ma'am. Yan. So ayun ang tanong. Alam niyo ba kung saan galing yung kuryente? Sige nga po. Alam po? Binigay ng Panginoon. Ay, pag kayo bumoto na dyan, mag-aaway tayo. Binigay ng Panginoon dyan. Pero siyempre may iba't iba tayong pinagkukuhaan ng enerhiya. Next ma'am. Yan. Sa pagtundok ma'am. Hindi. Balik ko pala, sorry. Balik. Yan. Dalawa lang naman. Renewable and non-renewable. So yung renewable, alam niyo na po yun. Hangin, liwanag ng araw, o kaya yung init ng bulkan, at yung windmill, siyempre ay pa. Yung lahat yung kaya siya renewable kasi nagagamit ko ulit, napapanumbalik. Tapos natin gamitin, magagamit din natin kasi siya ay nagpapanumbalik. Hindi katulad ng non-renewable, pag hinukay mo yung pole, ubos na yan, mag-ubos. Yung ating po, sino po yung nakakapong sa inyo dito sa Malampaya? Ha? Narinig na yung... Opo, yung Malampaya dyan sa Palawan.
natural gas. Di mauubos na siya. Ang target po ng DOE by 2025, wala nang laman yung malampaya. So, ibig sabihin, nauubos siya. Okay? Yung oil, minahin mo ng minahin, mauubos. Yung natural gas, minahin mo ng minahin, mauubos. So, yun po yung pagkakaiba. So, pinakukuha natin ang minahin natin, renewable, yun ang renewable. Para may particle lang natin. Okay, next, ma'am. I-renovate na CR. Yan, ito po yung tinatawag na energy mix. Ang ibig sabihin po, yung mga ginagamit po natin kuryente sa ating bansa ay galing 13% galing sa natural gas. Ito yung sa Malampaya, yung halimbawa na. At yung karamihan ngayon po ay imported galing sa iba't ibang bansa. Kasi paubos na yung Malampaya. Meron po tayong renewable energy, solar, wind, hydro. Ito ay kumakatawan ng 29% sa enerhiya natin. At mga langis ay 14% at 44% pa rin yung coal, yung pinakamalaking tayo. Ang medyo nakakabahala dito tingnan, ito kasi coal yung pinakamalaki at yung coal yung pinakamadumi. Bakit pumadumi? Bakit pumadumi ng isip niya? Bakit madumi po yung coal? Nagkaroon na ba kayo ng mga talakayan na ganyan? Sir? Dahil sa pollution. Ang sabi daw kasi, yung coal at yung oil, pag yan yung ginagamit natin sa ating kuryente, sa ating mga sasakyan, ito ay nag-i-emit o bumuga ng carbon. So carbon emission po yung tawag doon. So pag makapal po ang carbon emission, makaka-apekto po ito sa magkakaroon po tayo ng global warming, climate change. So yun yung sinasabi. Kaya gustong bawasan ng gobyerno yung paggamit ng mga non-renewable, lalo-lalo na ng coal. Pero, kung narinig ninyo yung latest statement ng ating Pangulo ng Senado na si Rascul. Si Mr. Jesus Cordero. Gusto niyang i-lift yung ban ng coal. Kasi natatakot na siya dun sa red and yellow alert. Nagagalit yung ibang mga environmentalist kasi nga yung coal ay maduming source ng enerhiya. Eh po? Yes? Sino naman po ba yung bansa ang pinakamarumi? Natatandaan po ba ninyo? Sinong bansa ang pinaka-delinquente? Kanina may mga delinquente pinag-uusapan eh. Sino mga bansa ang malaki ang contribution sa carbon emission sa buong daigdig? China. US, gusto niyo pa naman magsipunta roon kasi maraming mga mapuputi. Yung Europe, Germany, na malalaki po yung kanilang contribution sa carbon emission. Tayo Pilipinas, kakamukilan eh. 0.3% lang daw yung ating contribution. Pero tayo ay nagmamadali na mag-renewable energy. Sa kuryente dato, natatakot lang kami na baka pag nag-adapt tayo ng renewable energy, baka lalong magmahal yung ating kuryente. Balikan niyo po yung